Isa sa mga isa sa mga downside nitong ating YTX is yung ating choke cable, wherein nahahatak siya dahil humihigsi nga yung cables ng YTX. So eto, ngayon kung makikita nyo, tanggal na dito, disabled na yung aking YTX. Itong ating choke cable ng ating YTX. Pero ginawa ko dito sa ilalim is dehila na lang siya para in case na kailangan ko ring i-choke pa rin. So ayun, may video ako nito kung paano yung ginawa ko para dun sa mga ayaw magpalit ng choke at gustong i-disable na lang. But then ako napag-isip-isip ko, since may nabibili namang cable, so bumili ako ng cable. Ito nga, actually, ito, kung makikita nyo, nakabitin siya kasi linangisan ko na. So, itong cable na to, ano ko na siya, kakabit ko ulit at bubuhayin natin itong ating choke para dito pa rin ang switch, hindi na hinahatak sa ilalim. So, tara, unang-una, paklas muna ulit tayo ng side cover para lumitaw yung ating carburetor. So yan, kung nasisilip nyo dyan, ito kasi ito yung sa ating kinakabitan ng choke cable. So ito, may pasobra ako dun sa dating pinagputulan ng ating choke cable na stop para pagka kailangan ko mag-choke, hahatakin ko lang dito. So ayan, but then yun nga, medyo mahirap nga kung minsan na kailangan mo pang yumukuyo ko at kakapain mo pa dito sa ilalim, kaya napag-isipan ko na eto na, palit na tayo ng cable para doon na sa lever dito sa taas sa may manibela ang ating pag kinakailangan natin na mag-choke nitong lalo ngayon taglamig na. So ito yung itsura ng ng original na tinanggal ko, ayan, tapos ito yung laman loob. Ito, may piston siya. So, yun. May spring, may piston. Kasi itong spring tutulak niya yung piston lagi para hindi siya sumingaw. Ngayon, pagka yung kailangan natin mag-choke, hahatakin, naangat tong piston. Lalakas yung gasolina na pumapasok. Kaya, yun. Doon na andar yung ating motor. Tapos ito naman, ayan, kinabit ko na sa taas. Tapos hahanap natin ng lulusutan dito sa may manibela. Ito siya. Papunta dyan. Tapos ito. Lulusot natin dito. Meron siyang holder dito. Ayan. Tapos ayan na. Ito na siya. Tsura niya. So, ito yung sasalpak na natin dito sa ating carburetor. Ayun, makikita nyo ito. Diyan natin siya sasalpak. Diyan. And then, after yun, yun na. Okay na siya. May salpak na natin. Yan na yung ating choke cable. So, magagamit na ulit natin na maayos ang ating choke. Hindi tulad ng dati na medyo kailangan pa ng dudukutin dito sa ilalim. So ngayon dito lang tayo sa lever. Ayan, ganyan na lang, pa-switch na lang. So ayun, meron na naman tayong nagawa or nai-restore natin yung mga original parts. Lalo na itong mga cables natin sa ating YTX, wherein ito talaga yung ito yung isa sa mga downside nitong YTX, but then may remedyo naman. So ito na nga, nagawa na natin. So ayun, sana nakatulong na naman tayo sa mga gustong matuto
Tsaka, yun nga, yung mga mahilig mag-DIY na katulad ko. Maraming salamat sa panonood.